Tahimik ang hangin habang magkaharap sina Zuo Fan at ang lalaking mataba na may buhok na kulay ube. Sa isip ni Zuo Fan, may dalawang bagay na hindi dapat ginagalaw ng isang lalaki. Una ay ang pagpatay sa kanyang ama, at pangalawa ay ang pag-agaw sa kanyang asawa. Lalo na ang pag-agaw sa asawa. Ang galit na dulot nito ay mas hindi matitiis kaysa sa pagpatay sa ama. Biglang hinablot ni Big Brother Kong ang kwelyo ni Zuo Fan. Galit na galit ang mukha nito habang nakangising pilit si Zuo Fan. Sinabi ni Zuo Fan na kapatid, misunderstanding lang ito. Dagdag pa niya, lahat ay misunderstanding lang. Hindi nakinig si Big Brother Kong. Lumingon ito kay Miss Long at sumigaw. Tinanong niya si Sister Nui kung ano ba ang masama sa kanya kahit kaunti. Galit niyang sinabi na paano may kukumpara ang lalaking ito sa kanya. Ngumiti si Zuo Fan sa gilid at pinagmamasdan sila. Sa isip niya, sinabi niyang kapatid, ngayon alam na niya kung bakit 1,000 beses itong nag-propose. Dagdag pa niya sa isip, ang mayabang na narcissist na ito ay maraming nakikita, pero hindi nito kilala ang sarili. Humarap si Miss Long kay Big Brother Kong. Seryoso ang mukha nito. Sinabi niyang Brother Kong, kung pumunta ka sa Fenglin City, siguradong may iba ka pang gagawin. Dagdag pa niya, kung wala, hindi ka papayagang lumabas mula sa Imperial Capital. Tinanong niya kung bakit hindi pa ito umaalis. Sinabi niyang huwag na nitong sayangin ang oras sa kanya. Biglang sumigaw si Big Brother Kong. Galit niyang sinabi na paano siya aalis. Idineklara niyang si Miss Long ang future wife na pakakasalan niya. Sinabi niyang sadya siyang nag-apply para sa errand na ito. Lahat ng ito ay para lang makita si Miss Long. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Pagkatapos ay itinuro niya si Zuo Fan at sumigaw ng mag-duel tayo. Sa isip ni Zuo Fan, napansin niyang ito ang unang tao na hindi tumawag ng expert kahit anak siya ng isang clan. Sinabi niya sa sarili na simula sa puntong ito, kailangan na niyang bigyan ng pansin ang matabang ito. Mabilis na lumapit ang isang gwardya. Nag-aalalang sinabi nitong young master, mahalaga ang katawan nito. Tinanong nito kung paano siya basta-basta makikipaglaban. Inalok nitong sila na lang ang magtuturo ng leksyon sa lalaking ito. Sumigaw si Big Brother Kong nang tumahimik ka. Galit niyang sinabi na gusto niyang pakasalan si Sister Koi, at ang duel na ito ay tungkol sa dignidad niya bilang lalaki. Dagdag pa niya, kung tutulong ang mga tao niya, saan niya ilalagay ang mukha niya? Tinanong niya kung hindi ba siya lalo lang hamakin ni Sister Nui. Sa isip ni Miss Long, malamig niyang sinabi na ni minsan ay hindi kanya inilagay sa kanyang mga mata. Ngumiti si Zuo Fan at humarap. Sinabi niyang sige, tatanggapin niya ang hamon. Pero paalala niya, bawat isa sa mga gwardya nito ay mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi niyang kung tutulong ang mga ito, hindi siya mananalo kahit kailan. Sumigaw si Big Brother Kong. Sinabi niyang mula sa simula ay sinabi na niyang duel ito, one-on-one. Tinanong niya kung hindi ba naniniwala si Zuo Fan sa salita niya na kasing bigat ng 9 sacred cauldrons. Sumagot si Zuo Fan. Sinabi niyang naniniwala siya, pero tanong niya, kapag nabugbog ang amo nila, mapipigilan pa ba ng mga alalay ang sarili? Dagdag pa niya, kapag dumating ang oras na iyon, baka wala ng silbi ang utos nito. Lumingon si Big Brother Kong sa mga tauhan niya. Malakas niyang iniutos na manatili sila doon hanggang sa makabalik siya. Banta niya, papatayin niya ang sino mang gagalaw. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zuo Fan at sinabing ikaw ang pumili ng lugar. Idineklara niyang maglalaban sila ng mag-isa, walang makakaabala sa kanila. Tumingin si Zuo Fan kay Miss Long. Seryoso niyang tinanong kung gusto ba talaga nitong mabugbog siya. Sumagot si Miss Long. Binalaan niya si Zuo Fan na kung masaktan si Big Brother Kong, kahit ang Qianlong Pavilion ay hindi siya mailigtas. Ngumiti si Zuo Fan at lumingon. Mahina niyang sinabi na sa totoo lang, ang matabang ito ay hindi masama. Nagtaka si Miss Long sa narinig at napakunot ang noo. Sumigaw si Big Brother Kong habang naglalakad palayo. Sinabi niyang bata, bubugbugin kita para sa amin ni Long Koi. Naglakad ang tatlo papunta sa isang tahimik na kagubatan. Nauuna si Big Brother Kong, kasunod sina Zuo Fan at Miss Long. Pagdating sa gitna ng gubat, nagsalita si Zuo Fan. Sinabi niyang Fatty, ang lakas talaga ng loob mo. Puri niya na pumunta ito ng walang gwardya. Humalaklak si Big Brother Kong. Sinabi niyang palagi siyang tumutupad sa salita.
Dagdag pa niya, ito ay tungkol sa panghabang buhay na kaligayahan nila ni Sister Nui. Sinabi rin niyang ito ay para matalo ang isang pasaway na bata para hindi na ito lalapit kay Sister Nui. Ngumiti si Zuo Fan at biglang nagtanong. Tinanong niya kung hindi ba ito natatakot na may inihanda siyang ambush doon. Biglang pinagpawisan si Big Brother Kong. Lumingon ito sa kaliwa at kanan at kinabahan. Pero mabilis itong bumawi. Malakas ang boses habang sinabi niyang pumunta siyang mag-isa. Dagdag pa niya, kung gagamit si Zuo Fan ng mga mababang trick, paano siya titingnan ni Sister Nui? Sinabi niyang kung mangyari man iyon, kahit mabugbog siya, siya pa rin ang panalo. Biglang tumawa ng malakas si Zuo Fan. Sinabi niyang hahaha, matapang ka. Dagdag pa niya, gusto niya iyon. Pagkatapos ay sumigaw siya na sige, simulan na ang one-on-one. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Biglang kumilos ang isang kamao. Mabilis at malakas ang suntok na pinakawalan ni Big Brother Kong. Tumama ito ng direkta sa mukha ni Zuo Fan. Malakas ang tunog ng impact sa gitna ng katahimikan ng gubat. Napaatras si Zuo Fan at hindi agad nakapagsalita. Tahimik lang siya habang hawak ang kanyang pisngi. Dahan-daang tumingin si Zuo Fan kay Big Brother Kong. Galit niyang sinabi na buwisit na fatty, akala niya ay matuwid at prangka itong tao. Dagdag pa niya, hindi niya inaasahan na gagawa ito ng sneak attack. Ngumisi si Big Brother Kong. Tinanong niya kung hindi ba sinabi ni Zuo Fan na simulan na. Sa isip ni Zuo Fan, napamura siya. Sinabi niyang naloko siya sa panlabas na anyo nito. Akala niya ay tapat ito, pero tuso pala. Naalala niya na ganoon din ang mga tao sa demonic path. Para makamit ang gusto, walang maling paraan. Dagdag pa niya sa isip, ang matabang ito ay nasa gilid ng moralidad. Sakto ito sa gusto niya. Sa isip niya, sinabi niyang gusto niya ito. Sumigaw si Big Brother Kong. Tinawag niyang stinky brat si Zuo Fan at tinanong kung natatakot na ba ito. Ininsalto niya na sa liit ng kakayahan nito, naglakas loob pa itong makipaglaban para kay Sister Nui. Biglang tumawa ulit si Zuo Fan. Malakas niyang sinabi na hahaha, tama ka. Pagkatapos ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Lumingon siya at sumigaw ng Long Nui. Galit niyang tinanong kung bakit ito naghuhubad. Nagulat si Big Brother Kong. Nanlaki ang mga mata nito at sumigaw ng nasaan. Sinamantala ni Zuo Fan ang pagkakataon. Mabilis siyang tumalon at sumipa ng malakas. Sumigaw siya ng masyado kang inosente. Tumama ang sipa ni Zuo Fan ng direkta sa mukha ni Big Brother Kong. Malakas ang impact at tumilapon ito sa ere. Paikot-ikot na lumipad si Big Brother Kong sa hangin habang sumisigaw ang paligid. Sa gilid, namumula sa galit si Miss Long. Sumigaw ito ng walang hiya ka. Ngumiti si Zuo Fan habang inaayos ang kanyang damit. Sa isip niya, sinabi niyang plano tagumpay. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.